Okay, simulan na ho natin ating na hong kapanayamin. Ang sabi nga ho natin ay isa sa ating mga favorite na interviewin dahil marami ho tayo nakukuhang mga reliable at mga mahalagang impormasyon kaugnay ng mga iba't ibang usapin na kinakaharap ng ating bansa. Ating tinutukoy ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at siya po ang Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang hapon po at Merry Christmas. Sally, magandang hapon at Merry Christmas sa atin lahat. Okay. Sir, parang ang inyong boses sa iba. May ubo po ba o sipon? Medyo, pero okay lang, okay lang. Okay. Anyway, salamat po sa pagkakataon. Alam ko, mga senador ay sinasamantala itong ilang araw na bakasyon dahil on Monday, meron ho uli kayong magtatrabaho uli para sa ratification ng budget. So sir, kayo ba ready na suportahan yung ratification ng 2026 budget? Oo, nag-usap na kami ni Senate President at saka ni Senator Sherwin Gatchalian kasi na-put in place naman lahat yung mga safeguards, mga safety nets doon sa bawat mga contentious issue na napag-usapan namin doon sa aming caucus. Yung farm to market roads, kailangan merong monthly oversight. Pagkatapos yung MAIFIP, kailangan na nakapasa ilalim to sa Universal Healthcare Program at saka walang guarantee letters, walang EPAL. Maliwanag yun sa general saka special provisions. Pati yung mga ibang mga issue na niresolve namin, kailangan na, kasi hindi naman pwede talagang ipilit namin kung ano yung gusto ng Senado. Kasi bicameral nga yan, give and take din, may mga pinipilit yung mga congressmen. So, ang naisip na lang namin na paraan, lagyan natin ng sapat na mga safeguards at sa safety nets. Mm-hmm. So wala ho kayo nakikita na any provision ng 2026 budget na in-approve sa BICAM na dapat i-veto ang Pangulo? Depende na sa executive branch yun. Kasi inaakala nila hindi tugma doon sa programa ng executive, karapatan naman ng Pangulo na mag-veto. Ako, sasang-ayon ako pagka mayroong mga na-veto ng mga items doon na sa tingin ko rin, hindi kailangan. Kasi yung unprogrammed na appropriations, pinag-usapan na namin, ang amin lamang ilulusot yung foreign assisted at saka yung counterpart na pondo na local at saka yung revised yung AFP modernization. Pero mukhang may nasingit pa doon na iba na ngayon siguro yun din ang tinitingnan ng Malacanang kung ibibito ba nila o papayagan nila. Mm-hmm. And appreciate nyo naman sir no, yung gagawin pa rin na pag-review comprehensively ng Malacanang kaya po may extend hanggang January 5 pa o parang January 5 pa po nakaschedule itong paglagda ng Pangulo sa 2026 budget. Oo, walang masyado epekto yun kasi wala rin naman masyado na ma-i-implementa ng mga proyekto sa mga unang araw ng Enero Maski nga umabot pa ng kung talagang kakapusin ng oras sila para talagang masusing pag-aralan, pwede pa i-extend yun January 10, January 12, it doesn't matter. Para sa akin kasi wala pa rin man nag-implement, saka nandiyan pa rin yung pondo, ang wala lang yung mga items. So meron pa rin silang pwedeng ipagpatuloy ng mga proyekto na kailangan mapondohan. So sa akin, hindi masyadong malaking issue na umabot sa Enero yung pagpirma ng pag-aproba ng ating national budget. As long as, mas importante, talagang hindi open to abuse na tulad na nangyari sa 2025, sa 2024, at even sa 2023. Mm-hmm. So kahit tinuturing po na most pinaka-corrupt na budget, itong 2025 budget, okay lang po ito na maging reenacted sa una o dalawang linggo ng buwan ng Enero? Yes, kasi hindi naman ang mga pinaka-corrupt na mga corrupt na yung mga items listahan ng mga proyekto Yung budget is just, numbers yun So kung gagamitin yun sa masama, ang paggagamitan nun, yun ang masama. Yung mga proyekto, mga PAPs na tinatawag, projects, activities, saka programs. So kung hindi present yung programa, yung activities at saka yung mga proyekto sa ilalim ng 2025 budget, wala tayong masyadong dapat ipag-alala. Kasi wala naman yun, hindi naman yung present na, tapos na yun So ang importante, itong PAPs under the 2026 budget, maayos. Anyway, so sir, you're confident naman na majority ng mga senador ay susuportahan yung ratification nitong
BICAM report o yung enrolled bill ng 2026 budget? Oo, kasi napag-usapan na namin sa caucus. Ang sa akin, pinaka-importante, pumayag yung lahat kami, nagkaisa kami, lagyan natin ang sapat na safeguards, saka safety nets. Kasi yun ang pwedeng tagabantay eh. Pagkatapos sa implementasyon, nandiyan pa rin naman kami para sa oversight. Mhm. Anyway, so sir, pagdating dito naman sa Independent Commission for Infrastructure, isa-isa na nagre-resign yung mga miyembro. Ano pong dating nito? Ano ba yung implikasyon nito, nitong pagbibitiw na ng ilan sa mga miyembro ng ICI? Kailangan talaga maisabatas na yung Independent People's Commission para talagang ma-institutionalize, maging part na nito ng law of the land para tuloy-tuloy. Kasi talagang ad hoc lang naman yan eh. Hindi talaga permanente yan eh. Para na sa ganon, mas may mandato kasi talagang kung ikaw ang nandoon, isa sa mga commissioners, wala kang immunity from suit. Halimbawa, tapos meron kang subpoena powers, hindi ka naman makapag-contempt. So kulang na kulang sa poder, kulang na kulang sa authority. So ang masasabi ko lang, I think, in fairness, nagawa naman nila yung dapat nilang gawin. Marami silang na-i-refer ng mga kaso. Ayaw nga nila mag-file ng complete mispo eh. Kasi yun ang isang dahilan, wala silang immunity from suit, baka katakot-takot na counter charges ang abuti nila. Kaya ito, nung ma-realize nila, nag-post nga sila for a while eh. Nagulat nga ako, isang araw, biglang naandun sila sa aking office, sa pangunguna ni Justice Reyes, dahil sinuspend down nila yung kanilang hearing muna dahil nga, nag-alala sila doon sa issue ng yung sa immunity. Tapos, kaya ang gagawin nila, na pag-usapan nila, dahil nakapangako na sila na open to public, naka-live stream, tutuloy nila pero hindi sila magpapail ng kaso bilang mga complainants kundi i-refer lang nila sa ombudsman, referral lang para wala silang obligasyon na mag-attend sa mga hearings at saka hindi sila mismo yung pinaka-complainants. So sir, sa tingin nyo, it's about time na i-dissolve na po yung ICI? Hindi ko dapat pangunahan. Kung ano yun nasa tingin ng Pangulo, kung hindi pa naman ka-ready yung batas, baka sayang naman kung hindi pagpatuloy kasi nakapag-serve naman talaga ng purpose. Nag-a-attend naman sa kanila, pati yung mga congressmen, mga senador na pinapatawag, nag-a-attend, inihid naman yung kanilang subpoena. So marami silang nakukuha information at katunayan marami na rin silang na-i-refer sa ombudsman para pagsagawa na ng kung hindi mang fact-finding. Ang malaking kabawasan sa trabaho ng ombudsman sa ginawa ng ICI na maski pa paano, naibsan yung fact-finding, yung period no, sa fact-finding. Pwedeng diretso na sa PI para mapadali. Kasi nga, di ba, nakaringtan yung pangako na bago magpasko. Actually, kung unang pangako, December 15, hindi na sunod. Bago magpasko, siyempre, yung mga kababayan natin, totohanan ba ito o hindi? Kasi marami pangako na napako. So, kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakapagbitaw ng salita. Ngayon, sinasabi naman nila, pagdating ng bagong taon, may makukulong. Sino pa bang maniniwala kung hindi natupad yung mga unang pangako? Of course, may mga nakulong nga, pero hindi ito yung mga parang ini-expect o yung parang gusto ng mga kababayan natin na makita na ma-issue ng mga warrants of arrest. Pero sir, kayo personally, disappointed po ba kayo? Umasa kayo dun sa pangako nila na before Christmas, December 15, o kaya wala na mag-Merry Christmas doon sa mga pangunahing sangkot dito nga sa Ghost Flood Control Project? Yes. Ako, I share the disappointment of our citizens sa nangyayari. Kasi nga, napakarami. Yung sa amin lang na sinabit sa ICI, yung sinabit namin sa DOJ, sa DPWH, sapat na yun eh. Kasi doon may mga testimonya. Makokorroborate ito ng bilang mga circumstantial evidence, sabihin na natin, doon sa mga talagang nakasaad sa budget books. Nandun na nakalista yung mga proyekto na tinutukoy na nagkaroon ng problema. At alam naman natin kung sino yung mga proponents. Alam din naman natin sino nag-implementa. Meron doong mga sinortcut, yung pagdedeklara na completed yung mga proyekto na hindi naman totoo. Sa privilege speech ko pa nga lang, pinakita ko na yung sinortcut nila yung lahat ng mga pipirma, hindi ba? At flood control na ghost project pagkatapos nabayaran dahil sinortcut yung nagkaroon ng falsification
ng public documents. Hindi pa ba sapat yun para makapag-issue ng warrant of arrest? At least, kina Alcantara, kina Bryce Hernandez, kay JP Mendoza. Bakit hanggang ngayon wala silang warrant of arrest? Sir, ano yun? Yung kanilang May mga testimonya pangako? naman kung kanino napunta yung pera, hindi ba? May testimonya naman sila eh. Kung kanino binigay eh. Yung pera. Of course, I leave it to the wisdom of the prosecution, yung prosecutory arm ng ating gobyerno. Baka may nakikita pa sila na kakulangan sa mga ebidensya. Pero as far as probable cause, sa tingin ko, sapat na eh. Para magpala ng karampatang kaso doon sa mga dapat pailan ng kaso. Bakit hindi na pailan? Kaya hanggang At ngayon, di kasama- ba sa Senado nakakulong yung iba? Kasi nga, wala namang warrant of arrest. Saan namin ta-turn over kasi walang warrant. Ang sinasabi niyo, sir, na may sapat ng probable cause, aside dun sa mga nakakulong sa Senate, may ilan na rin po mga proponent referring to some lawmakers ang talagang sa tingin niyo may sapat na probable cause para makasuhan na ang mga ito. Oh, hindi naman sa hinahangad ko na makulong yung mga kasama ko, mga congressmen, mga dating kasamahan ko rin sa Senate. Pero at least kung saan naman dadalhin yung ebidensya, yung investigasyon, doon sana yung sundan. Kung nagkakaroon tulugan ng pag-aalala yung mga kababayan natin, namimili ba tayo ng papailan? Tulad doon, halimbawa, isa na example, kaya ako nakapagsalita, nakapag-komentaryo, yung sa mga cabinet secretaries na sinasabi hearsay, yung kay, halimbawa, yung tungkol sa insertions, isang example lang, Secretary Bonoan. Ako nakita ko rin yung listahan na yun, yung sa allocables. Bakit magkakaroon ng allocable ang isang department secretary? Ang pagkaalam ko, pag sinabing allocable, patungkol ito sa mga mababatas na naghihiling ng mga proyekto na hindi rin dapat para sa akin, di ba? Wala naman pagkalam kami mga mababatas to sa NEP eh. Ang NEP is a parang exclusive domain ito ng executive branch. Si Secretary Bonoan lang, nakita ko yung kanyang allocables, isang 5 billion pesos. Tapos meron pa siyang batch 1, batch 2, batch 3 na nagkakahalaga ng 25.5 billion. Isang 10 billion, isang 8 billion, at saka isang 7.5 billion. So, umaabot na siya ng 30.5 billion. Anong karapatan niya na magkaroon ng allocables? Tapos meron So, meron din mga cabinet secretaries na meron ding 2 billion. Bakit? Kaya hindi, sa halip na sabing hearsay, kaya sinasabi ko lang, hindi, although I misread yung statement ni Undersecretary Claire Castro, no? Na ang patungkol lang, ang context lang ng kanyang statement, yung do sa insertion na nilabas sa Facebook ni Congressman Libiste. Tama yun, kasi hindi naman authenticated, kasi hindi malinaw kung saan nanggaling. Pero ako, meron ako nakita mga dokumento na ito alam ko totoo ito kasi ipinagkaloob sa akin ito nung na-implicate ni Undersecretary Bernardo, si the late Undersecretary Cabral, I'm sorry to mention again her name. Nag-attempt siya mag-reach out sa amin noon through the lawyer. At binigyan din ako ng ilang dokumento. Hindi lang, kasi ang patungo na nga kami sa sana, magte-testify siya sa Blue Ribbon. Binigyan nga kami ng ilang pwede niya i-testify. At nakita ko nga doon, yung mga allocables na kasama yung mga cabinet secretaries. Na hindi lamang sa 2025 budget eh. So hindi lang kami masyadong kasi nung tinanong ko na ano yung kanya namang maibabahagi na tulad ng tulad ng ginawa ni Undersecretary Bernardo na siya mismo mayroong remorse at umamin siya at sinabi niya kung magkano yung kanyang natatanggap. Doon kami hindi nagkaroon ng agreement o nagkaroon ng disagreement kasi nga parang iwas siya doon. Sabi ko, bigyan muna natin ng space si Undersecretary Cabral, sabi ko doon sa lawyer, makapag-isip-isip muna siya bago ko tayo mag-usap ulit. Kasi patungo na kami sa maghaharap kami in person person to person. Sinama ko yung aking dalawang lawyers para na sa ganon, merong lawyer to lawyer na pag-uusap din. Hindi mo na nag-attend noon si Undersecretary Cabral. Yun nga, that led to this tragic incident na hindi nangyari yung kanyang pag-appear, ang kanyang pag-attend at mag-testify sa Blue Ribbon. Doon na sana kami papunta. Nandun na yung first step Nagbigay din sa amin ng dokumento patungkol doon sa
SARO na nirelease ng DBM, Office of the Executive Secretary, na kung saan 50 billion na higit yung nanggaling sa unprogram appropriations. Tapos nung chinek namin, nasa mga 30 billion yung flood control at napakaraming ghost projects doon sa listahan ng flood control ng mga items. So, yun sana yung niyang i-testify na maganda sana. Kaya lang, hindi kami nagkaroon kami ng minor disagreement. Dahil kung ang kanyang testimonya, para iligtas yung kanyang sarili, at alam naman namin hindi, kasi actually, ang inamin niya lang. Natawa nga kami dahil yung unang inamin niya, pareho rin ng unang inamin sa amin ni Undersecretary Bernardo, nung unang kaharap namin siya. At sinabi niya, well, nakakatanggap pagka birthday, pagka Christmas, minsan ganito ang halaga. Pagkalalaki ng halaga, hindi naman pang Christmas at saka hindi pang birthday. Pero gusto ko sana, kung bago siya humarap, katulad nung ginawa namin kay Undersecretary Bernardo, yung tahasan, kumpleto, hindi yung parang may tinatago. So doon pa kami nagkaroon ng disagreement, kaya hindi natuloy yung kanya pag-appear. Sabi ko nga sa kanya, sa abogado, hayaan mo nang makapag-isip-isip si Undersecretary Cabral. Nang sa ganun, para pagka nagkaharap kami, yung wala na kaming hulaan, wala na kaming parang patintero. Ganun kami kay Undersecretary Bernardo Yung unang harapan namin, ganun din salita niya. Alam nyo, hindi naman ako nagmamali ni Senator, pero minsan pag birthday ko, siyempre nabibigyan ako ng mga district engineer dahil using ako for operations. Minsan may regalo sa akin, 100 million. Nagkatingin na lang kami ng abogado, sinenyasan ko sila na huwag nang kontrahen kasi nagsasalita na. So yung pangalawa, ganun din, medyo paiwas. Yung pangatlo, yun, talagang nahimasmasan siya. Sabi niya, handa na ako humarap at talagang sasabihin ko na lahat ng pawang katotohanan. At ganun na nangyari. So ang standard ko doon, kay Secretary Bernardo, yun na yung parang gold standard ko. Kung merong mag-volunteer, tulad ni Undersecretary Cabral, nag-attempt siya na mag-volunteer na mag-testify at marami siyang i-implicate. Gusto ko sana yung tahasan at saka wala nang taguan. Hindi, sa kasamaan palad, hindi na kami umabot doon kasi nga nangyari na yung nangyari sa kanya. So, yun lang ang masasabi ko. But, Sally, ito, on a lighter note, I remain to be a fan of Anticlair, I would like to make that clear kasi naaaliw ako pag pinapanood ko yung kanyang sa YouTube. Yung niya, vlog. Hindi, pati yung sa YouTube niya, sinusundan ko yun Talagang pinapanood ko lagi. Despite our disagreement in this particular case, na yun nga, sabi ko na misread ko yung context ng kanyang statement. Pero ganun pa rin para sabing hearsay, dapat doon, pagka may konting probative value na pwedeng gamitin sa pagporso ng investigasyon, huwag muna sabing hearsay kasi magkakaroon ng perception yung publiko na nagkakaroon ng cover-up dahil mga cabinet secretary yung involved. So dapat, imbestigahan na muna, tingnan na muna kung saan pupunta. Kung talagang walang laman o hindi abot ng ebidensya, kung meron man silang kinalaman at hindi abot ng ebidensya, di wag file ng kaso. Pero wag ganitong kaaga na sasabing yung mga cabinet secretary, hearsay yan. Pero yung insertion, oo. So diba sa mga nakuha niyong dokumento o impormasyon, ilang cabinet members po ang may allocable? Lahat po ba rin? Or 1, 2, 3, 4, 5. At least 5. Tapos may mga undersecretary. Nagulat nga rin ako yung nakalagay doon. Alam mo, Sally, nagulat din ako isang nakalagay doon, ES. 8 billion Secretary. Paano magkakaroon ng allocable yung ES? Kaya nga, anong project niya? Yun lang nakalagay doon, ES. Hindi ko sinasabing yung executive secretary, basta ES, 8.3 billion. So sir, sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee, ipupurso niyo po ba ito at sino sa tingin niyo pwede na mag-testify tungkol dyan o pwede lang po yung mga hawak niyo ng mga dokumento? Yung mga dokumento, kasi yun nga, actually, official kasi may pwede i-authenticate yun Kasi merong December 27, 2024,
nung pina-release yung SARO na mga questionable. Kasi sabi ko yung SARO na December 27, 2024 ni-release, naghahabol sa katapusan ng taon, nakalagay doon, 50 billion yon ang program appropriations. Tapos sa 50 billion, 30 billion flood control projects. Doon sa flood control projects na 30 billion, katakot-takot yung sabihin na nating na-validate na mga ghost projects. Marami. Naka-highlight nga eh. So, And then, sir, pwede nating kung iharap sa Blue Ribbon, kasi wala na nga si Undersecretary Cabral, kasi pag allocable siya, nagpiprepare eh. Pwede nating ipa-testify doon sa DBM, sa bagong DBM, yung OIC, Secretary Toledo. Sa DPWH, pwede natin ipa-testify sa DPWH, yung authentic. I'm sure meron silang files nito eh. Kasi may digital file yan eh. And sir, yung about 5 cabinet members na may allocable, pwedeng ipatawag din po yon ng Blue Ribbon Committee kung kinakailangan? Kailangan munang may mag-testify tungkol doon sa listahan ng mga allocables. Bago sila And then, pwede sir, patawag. Yung po bang hawak ni Congressman Leviste, nandun din po ba yung mga cabinet? Ay nga, yun nga po yung lumabas sa Facebook niya. Hindi ko alam kung paano niya nakuha, saan niya nakuha. Ang pinagbabasihan ko lang yung hawak kong dokumento na binigay sa akin nung lawyer ni Undersecretary Cabral. Pati yung ibang dokumento na nakuha ko rin sa DPWH. So sir, Yung parang pwede in ko a way, pa-authenticate sa kanila yun. Oo. parang in a way po ba, na-validate din yung ilan sa mga inihayag ni dating Congressman Saldico na meron ding budget ba si Executive Secretary? Parang in a way, meron po bang lumalabas doon sa hawak niya dokumento na pwedeng may half-truth sa mga naunang siniwala ni dating magkaiba eh. Magkaiba eh. Kasi yung sinasabi ni Saldico, nag-insert sila sa BICAM. Totoo yun, nakapag-insert sa BICAM. Pero sinasabi niya nag-deliver siya ng 25 billion, equivalent sa 25% ng 100 billion. Yun ang talaga hindi totoo kasi mismo si Undersecretary Bernardo nagsabi na at na-testify na rin niya ito na siya nag-deliver ng 8 billion. Out of the sinasabing 100 billion, 51 billion siya yung nangasiwa eh. Tapos 81 billion doon sa DPWH na diniretso naman ni Naulay Bar kay Bonoan. Sila na lang nag-usap at diniretso nila sa mga kontraktor. Yung ibang pangalan ng kontraktor nandun eh. So, saan kukuha si Saldico ng 25 billion na sinabi niya dinala niya kay Presidente? Magdodoble-doble na. Mas maliwanag at mas credible yung kay Bernardo kasi siya mismo nag-deliver at dineliver niya kay Olaybar. And then, Sir Oliver, sir, isa rin sa mga, sa tingin nyo, may sapat ng probable cause para tuluyang Siya dapat talaga ipatawag kasi implicated na siya eh. Pinatawag na namin niya eh, hindi sumipot eh. Kaya ang susunod niya, pag hindi siya sumipot, iko-contempt namin siya eh. Oo. So, para mag-issue na ng warrant of arrest ang Senado, sir. Correct. Kasi talaga implicate siya diretso eh. Sa kanya binigay mismo yung armor ban, di ba? Yung turnover armor ban. Saka ilang beses yun eh. At least 10 times yun eh. Bakit hindi siya pwedeng, pinatawag namin, hindi sumipot. So, invitation niya. Susunod, supina. Pag wala uli siya, pareso namin siya. So, sir, may info ba kayo na kaya nagawa ito ni Olayvar? Malakas siya sa isang dating cabinet member? Hindi ko alam. I don't want to go there, no? Kasi ang pagbabasihan ko lang kung ano yung nilalaman ng testimonya ni Undersecretary Bernardo. At si Undersecretary Bernardo nag-apply na sa witness protection at may restitution siya na ibabalik. Yung sa akin pagkaalam na meron siyang ibabalik katulad din na Alcantara. At siya po ay isa sa tingin ko qualified talaga. Memorandum of Agreement, oo. Siya po ay talagang qualified na maging state witness si dating Undersecretary Bernardo. Considering na may remorse at nagsobrang na ng pera. Call ng DOJ yun. Actually, hindi ko call yun. Pero kung ako kung sa Blue Ribbon, manggagaling ang recommendation,
at meron naman kami si Senate President Soto, pwede naman na mag-recommend. I-recommend na namin siya. Pero he should make good with this, yung pinirmahan niya na commitment. Sa tingin ko, estimate ko nga, at least 1 billion dapat ay sa uli niya. Oh, so ano po yun? Dapat yun ay maging condition bago siya tanggapin na state witness, masoli niya yung almost 1 billion na nakulimbat niya sa Pondo ng Bayan. Nasa proseso ng WPP yon. Sila yung nakakaalam no. Kaya hindi nga sila magkasundo at hindi rin ako mag-agree kay Senator Marcoleta. Nakalimutan yung restitution. Although wala sa batas yun, pero nasa proseso yun eh. Pababaya mo na lang just because nag-implicate yung tao. Magtatatawa na siya papunta sa kanyang bangko na libre na lahat yung kanyang kinulimbat. Hindi naman hindi naman fair sa Estado yun. Hindi naman fair sa Filipino people yun. Sir, dun sa pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral, sabi nga baka daw namatay kasama niya yung ilang katotohanan na dapat malaman ng publiko. Sa tingin niyo po ba may iba pang paraan para kung ano man yung nalalaman ni Jose Cabral ay malaman pa rin natin eventually? Well, sa ngayon, di ba, nakuha na ng otoridad yung mga digital files o yung kanyang cellphone. Maraming makukuha doon na ebidensya. Kaya dapat mag-ingat talaga tayo, maging vigilant tayo, mag-ingat yung administration na wag mamili, wag maging selective. Ito lang naman ang aking, hindi dahil sa, namumulitika, alam mo naman, Sally, sinabi ko na sa inyo, huling hura na namin ni Senate President ito. Ang lahat ng ginagawa namin ngayon, talagang para sa bayan na lang, ambag na lang namin ito eh. Kasi wala na kami, talagang hanggang 2031 na lang kami talaga sa gobyerno. Napag-usapan na namin yan. At hindi na rin, yung edad namin is not really on our side din, di ba? So bayaan na lang namin, kaya natutuwa kami pag may mga sumisibol na mga bagong mukha na parang yung ginagawa namin, yung reform orientation na dapat ginagawa ng mga bagong salta sa politika. Natutuwa kami pag may mga ganon. Pero tama ka, may ibang paraan para mailabas pa rin yung mga nalalaman ni Undersecretary Cabral. And who knows, baka naman may iniwanan siya talagang assuming na na talagang suicide yung kanyang ginawa. At there's good reason to believe na talagang sinadya niya yon dahil sa pressure na hindi niya na makayanan siguro. So At isa po, setting that aside, I hope meron siyang naiwanan na mga dokumento, mga ebidensya na talagang merong pwedeng maging admissible hanggang korte na sa ganon mapanagot para hindi naman, alam mo, marami na rin nagawa yung administration pero sa tingin mo kulang dahil nga yun nga medyo kinakapos for some reason ayaw nating husgahan, baka meron silang ibang dahilan, yung ombudsman ganon din, baka overwhelmed sila, bigyan natin ng konti pagkakataon pero para nga maging selective tayo sa pagpo-prosecute, yun ang masama. Yun ang hindi makakabuti sa bayan. Ako, I still support the efforts of the President, yung administration. Huwag lang silang magkulang sana. Kasi yun nga, pag nakakarinig ako ng ganong salita na parang, although sabi ko nga mali yung context, pag sinabi mong hearsay kagad without even trying, parang nakakasakit. Sabi ko nga doon sa ibang kausap ko, nakakasira ng Pasko. So sir, sabi niyo bigyan pa ng konting panahon. Hanggang kailan yun? Yung konting panahon na pwede natin pagbigyan sila para panagutin yung mga involved dito sa mga natuklasan na katiwalian, lalo na ho sa flood control projects? Hindi ako naniniwala sa deadline eh. Reasonable time, basta sigurado lang, okay lang na medyo maantala. Pero inip na yung mga kababayan natin eh. Dahil nakita nila yung mga ebidensya sa Blue Ribbon, nakita nila ebidensya sa mga pahayag sa media, kita naman ang mga ebidensya eh. Although, pagdating sa korte, iba ang labanan. Hindi labanan ng perception yan eh. Labanan ng ebidensya talaga yan. So siguro, ito rin yung tinutumbok ng ombudsman na sinisigurado nila yung certainty ng conviction. Hindi yung para makulong lang pagkatapos ma-acquit din. So, bigyan natin ng konting panahon, yung reasonable time, para mapailan yung dapat mga mapailan. Pero para maging selective, yun ang hindi talaga katanggap-tanggap.
Pero may nararamdaman po ba kayo ngayon na parang nagiging selective? Ako, honestly, meron. Siyempre, hindi mo rin mayalis, pero dapat maging makapag-discern mabuti ang Pangulo. Maski malapit sa'yo, wala tayong gagawin. Malapit sa'yo, pero gumawa ng kasalanan sa taong bayan, papanagutin mo. Dapat mag-hands off na siya. Pagdating sa investigation, ipaubayan na lang ito sa mga nag-iimbestiga. Kasi kung hindi, maku-question magkakaroon ng question, bakit ito nalibre? Samantalang alam natin, kitang-kita ebidensya, ba't nilibre natin? So, hindi maganda para sa nalalabing ilang taon pa niya sa panunungkulan. Ako ay sympathize with him na lalo itong latest na trust approval Survey. rating niya, medyo bumaba siya sa survey. That's not good for the country kasi siya yung leader ng ating bansa. Siyempre, matutuwa yung mga kalaban niya sa politika. Pero kung mahal natin ang ating bansa, kalaban man natin siya o hindi, alam mo, mas mainam na yung maging stable, magkaroon stability yung ating gobyerno nang sa ganun, maituwid na natin yung dapat nating maituwid sa ating bayan. Kasi lugmok talaga tayo. Ramdam daw Alam mo, ko ngayon nag-call sa amin yan ni Senate President yung dalawang ambassadors na yung nakapag-call sa akin, yung isa magkasama kami. Isang common question tungkol sa corruption Hindi ba nakakalungkot yun? Yung dati mga courtesy call sa amin na ambassadors, hindi yan ang tig-usapan More on security More on West Philippine Sea, yung tungkol sa politika sa bansa. Pero ito, one common question na talagang nag-stake out, what can you say about the corruption in your country? Ganun Ganun kadiretso yung tanong. Nakakahiya So yun pala yung napaka-negative ng impression ng ibang bansa sa atin dahil dito sa issue ng corruption. At kung sir magpapatuloy, sabi nyo nga, naiinip na yung taong bayan at kung may observation na para nagiging selective, maaari po ba yun na maging dahilan para lalong bumagsak yung trust rating ng Pangulo na ngayon po nasa negative na? Positive ang tingnan natin. Dapat talaga maituloy-tuloy itong investigasyon, makulong yung dapat makulong. Yun na lang masasabi ko. Sir, pahabol na lang bago ko kayo bitawan, si Mark Carabiab ng Philippine Star, maaari daw po ba kayo magbigay ng additional details tungkol dun sa 5 cabinet members na nasa files ni Jose Cabral na may allocables? Saan bang department? Yun lang masasabi ko, mga figures, Yung mga figures lang, yung mga amounts lang binanggit ko sa inyo, merong tigda 2 billion. Yung sabi ko, nakalagay doon, ES 8.3 billion. Tapos si Bonoan, bukod sa kanyang 5 billion na na-specify na ni Bernardo na every year, meron siya allocable na 5 billion para sa kanya. Meron pa na sa 2025, bakit meron pa siyang SMB Batch 1? May Batch 1, Batch 2, Batch 3 pa na pagkalaki-laki. 25.5 billion. Yun ang nakakagulat. At yung Tapos, cabinet... nakalagay, parang meron dong house leadership, pati nga party list Meron silang 6.7 billion, o 67 billion pa yan. O 6.7, ewan ko, basta meron din mga party list Pinagparte-partehan na Ang NEP, ang National Expenditure Program, executive yan. Walang pakialam mga mambabatas. Yan ang mambabatas, pagdating sa amendments, mag-realign kami. Kung inakala may naiwanan sa mga distrito, doon na lang. Ang problema, nagpasok na ng allocable sa NEP, pagdating sa budget deliberation sa Kongreso, magre-realign pa, mag-i-insert pa ng katakot-takot. Kaya umaabot ng ang lalaki Yun ang hindi nakatanggap-tanggap. Dati nga, di ba, galit na yung mga kababayan natin doon sa 200 million ng bawat senador, 70 million ng bawat congressman. Galit na yung pork barrel ng araw bago naging unconstitutional. Ngayon, bilyon na ng usapan Makakarinig ka ng naghihimutok yung isang mambabatas dahil 1 billion lang yung kanya. Naghihimutok kasi ang late-late 500 million lang. Saan tayo pupulutin niya pag ganyan ng attitude? Parang ginawang playground yung national budget. Ginawang laruan. At sir, yung 5 cabinet... Kasi ghost project mo pa. Yung 5 cabinet, may allocables para lang sa mga infra projects under DPWH o may allocables sila sa iba pang
o sa kanilang mismong agency? Paano, Hindi. paano po yun? Pag sinabi mong allocable, DPWH lang yun. DPWH lang. Kasi ang nagpe-prepare ng allocable saka non-allocable, si Undersecretary Cabral eh. So DPWH lang yun. Hindi natin alam kung meron pa silang isiningit sa iba't ibang ahensya pa. Yun ang hindi pa natin alam. Mhm. And so sir, may Pero assurance na baka... pag cabinet ka na, ba't ka mag-allocable? Mhm. Hindi ba? At Doon pa lang billion pa sinabi na eh. multi-billion piece. Yeah. So sir, under 2026 Wala budget. naman distrito yung cabinet secretary. Oho. Wala naman distrito yung ES. Wala naman distrito si Bonoan. Si Bonoan pwede pang ipaliwanag na kasi siya yung head ng agency. Meron siyang gustong, alam mo na, pero pag ganun kalaki naman, 30.5 billion sa isang budget year, eh hindi nakatanggap-tanggap yun. Alam pa naman natin na meron siya natatanggap kay Bernardo, di ba? Doon nga sa sinasabi ni Bernardo na 8 billion na binibigay kay Olaybar. Eh 1 billion, on top of the 8 billion, may 1 billion pa siya kay Buluan. So sir, Meron pa silang tigwa 1%, meron pa silang 20. Ano ba yan? so sir, yung 5 cabinet members, maaari din natin sabihin na meron din silang porsyento, may kickbacks din po doon sa kanilang allocable? Ang masasabi ko lang, sa testimony sa isang affidavit na nakita ko kay Yusek Bernardo, meron siyang naibigay na pera sa at least one cabinet member. Not Bunoan, iba pang cabinet members, sir. Bukod kay Bonoan. Okay. Aside from Bonoan, at least one more cabinet member. Meron siyang binigyan. Pwede na pong Bakit ma-mention mamumursyento yung pangalan, sir? cabinet? Hindi pa po... Pagka dumating yung pagkakataon na, alam mo, ma-authenticate lahat itong mga dokumento at ma-testify ito ng lantaran, edi patawag natin. So sir, hindi pa natin pwedeng pangalanan yung cabinet member na yun, na nabanggit ni Bernardo. Ipa-authenticate, ipa-validate muna natin ng gusto. No? Pero nakita ko na yung affidavit na yun eh. So sir, kung nagkaroon kayo ng konting pag-asa kay Cabral na dahil nagkaroon ng initial talks yung kanyang lawyer, meron ka bang nakitang konting Yes. pag-asa na sana magsalita Yes, maliwanag doon eh. Kasi, alam mo, Selly, kaya maliwanag yon, siya nag-initiate eh. Siya nag-reach out eh. Alam mo, hindi sa pagbubot ng sariling bangko, ano. Ang sinabi sa akin ng lawyer, na buo yung senator ito, hindi naman dahil magkaharap tayo. Sabi sa akin ni Undersecretary Cabral, buo yung tiwala sa inyo kasi mulat sa pool na naandyan siya sa DPWH, hindi kayo humingi ng proyekto dyan. Katunayan, maski noong mayroong pang pork barrel, hindi talaga kayo kumukuha ng pork barrel. Alam niya yan, kaya siya nagtitiwala sa'yo. Sabi ko, mabuti naman kung gano'n, pero dapat naman, mag-all out siya, hindi naman pwede yung meron siyang tinatago. Nung tinanong ko, ano ba yung pwede niya testify, para medyo iwas pa, may evasiveness pa doon sa kanyang partisipasyon. Sabi ko, ganito na lang, balikan mo muna yung kliyente mo, mag-usap kayo mabuti, bigyan mo siya ng space makapag-isip bago natin siya harapin. Tayo magharap-harap tayo. Kaya katunayan, kaharap yung 2 lawyers ko, kaya malakas ang loob ko magsabi sa'yo dahil meron akong mga testigo, hindi na ako nag-iisa nung nag-uusap kami. May And I ganun just kaya hope ding Sir, may ganun Ano kaya na? ding pagkakataon? May pagkakataon din kaya na magkaroon tayo ng pag-asa na magsalita rin si dating Secretary Bonoan at sabihin yung kanyang nalalaman tungkol sa mga nangyaring katiwalian under his leadership. Well, I hope so. Ang problema, wala si Bonoan eh. Umalis siya, dapat babalik siya ng December 17, hindi naman siya bumalik. Yun. So, sana bumalik at kumbaga, i-redeem niya yung sarili niya, lalo na't yung nasa edad na siya na, di ba, may magawa naman siya na mabuti. Twilight, para sa ating tama. bansa. Anyway, sir, maraming salamat. Pero bago ko yung pakawalan, paano niyo i-assess ang 2026 budget sa nangyari sa ating bansa as far as Senate is concerned? Masasabi niyo bang 2025 pala? Ang 2025 ba is a very challenging, paano mo describe ang 2025 para sa ating bansa at sa Senado bilang isang... Selly, ang national budget, iba yung passage, iba yung implementasyon. Mas importante sa akin, mabantay yung implementation.
Kasi diyan nagkakaroon ng maraming kalokohan. Diyan nagkakaroon ng nagkakaloko-loko yung pagpapatupad. So yun ang dapat nating bantayan. Tulad ng naging vigilance no ng ating mga kababayan sa pangunguna ng Catholic Church, mga ibang religious sectors, civil society groups, dapat talaga wag bumitaw kasi itong 2026 budget, ito yung parang sabihin na nating ito yung magiging testamento kung may reform ba na mangyayari sa ating pamahalaan, sa ating bansa, no? Kasi So, yung trabaho- may leksyon na tayo, may lesson na tayong na may pinagdaanan sa 2025 budget na ungkat pa yung 2024 and the years before. Pero sana yung 2026, ma-correct natin lahat. At ito, makukorek lang kung magpapatuloy yung vigilance, yung pagbabantay ng ating mga kababayan. At ang Senado, kasi ako naniniwala, kami lahat sa Senate, alam mo, karamihan I can speak on behalf of my colleagues, lalo kami sa majority. Reform na talaga yung iniisip namin Reforman yung sistema kasi talagang masama na. And then I hope, kukunti lang naman kami, dapat magkaroon tayo ng maraming kasama. Ako na yung magsasalita, may the force be with us. Tama. Naku, kasi nasa madilim na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. At buti na lang, dyan ho kayo na SP Soto. Sabi nga ni Senator Win Gatchalian, gagayahin na ho niya kayo na talagang pinupuntahan personally yung mga project para makita kung naipapatupad ba, nagagamit ba yung pondo at mayroon talagang project na nandyan. So sir, marami pong salamat sa oras ninyo at kailangan kayo ng bayan. Salamat po sa inyong serbisyo sa ating bayan. Thank you, Sally.